cold and lifeless. When I wandered in my blindness, you pursued me. And before the world was breathing, you had chosen to redeem me, for you loved me. Lord, you love me, and I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised, all things for your glory and my good. Though the enemy is mighty and 1,000 fall beside me, you defend me. When the wilderness seems endless and I feel the weight of darkness, you are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised, all things for your glory and my good. Oh, Lord, you will accomplish all things for my good. Till the day you come in power, or I reach my final hour, you will keep me. Yes, you will. You're the author of my story. You are faithful, you are for me. I will praise you. I will praise you. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised, all things for your glory and my good. All things for your glory and my good. Jesus, you came to the earth, dying the death I deserved, freed me to love and to serve for your glory. You pulled me out of the flames, covered my guilt and my shame, gave me a hope and a name for your glory. So whatever I do, one thing I pursue, I want to please you, oh God, all of my days. Your mercy has done, and now I can
at masayang umaga po sa ating lahat. May hingal pa po ano. Ayan. Kamusta po ang ating umaga? Ayan, may nakita akong ganyan. So kung totoo pong masaya ang ating umaga, maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi, ang ating mga nasa harap, nasa likod ng isang masayang umaga? Pwede nyo pong itanong, happy? Ayan. Talaga pong masaya ang sama-sama tayong pupuri at sasamba sa ating Panginoon sa umagang ito. At binabati rin po natin ang ating mga kapatid na kasama natin ngayong mananambahan via online. So magandang umaga rin po at masayang umaga sa inyong lahat. And of course po sa ating mga workers na kasama dito, na bisita, na makakasama po natin ngayong umaga at pagpunta sa inari sa ating National IRM Anniversary. Sa ating pong verse ngayong umaga, ayan. Ayan, mula po sa awit 34:3, purihin natin ang dakilang pangalan ng Panginoon, itanyag nating magkakasama ang kanyang pangalan. Mga kapatid, ang talata pong ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya, hindi lamang po ito pansariling papuri ni David na siyang sumulat ng talatang ito. Ginamit niya ang salitang natin na nangangahulugang inaanyayahan niya ang iba na sumali sa kanya. Ipinapaalala nito na ang pagsamba hindi lamang personal, kundi isang gawaing komunidad. Mas nagiging masigla ang pagkilala sa Diyos kapag sama-samang nagkakaisa ang mga mananampalataya. Pagpaparangal din po sa pangalan ng ating Panginoon. Sa ibang salin po, sa malalim na salin sa KJV, ang ginamit na salita ay magnify the Lord. Pag sinabing magnify, hindi po ito ibig sabihin na pinalalaki natin ng Diyos dahil siya ay maliit. Di po ba? Sa halip, nililinaw natin ang ating paningin sa Kanya. Inilalapit natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating puso upang mas makita natin ang Kanyang kapangyarihan kaysa sa ating mga problema. Pagpapakilala din po sa Kanyang katangian. Ang pangalan sa Biblia ay kumakatawan sa character or pagkatao. Kapag itinatanyag ang Kanyang pangalan, ipinapahayag natin na siya ay mabuti, tapat, makapangyarihan at tagapagligtas. So pagbubukas po ng ating pagsamba, ay nagsisibing hudyat ang talatang ito na ang focus ay dapat ilipat mula sa ating sarili, papunta sa kadakilaan ng ating Panginoon. Sa puntong pong ito, mga kapatid, nais ko pong magkaroon muna tayo ng pansamantalang pagdidili-dili. Kausapin natin ang Panginoon at ihanda ang ating mga sarili para sa ating pagsamba sa umagang ito. Kapatid, inaayahan ko po kayo na tumayo para sa ating panalangin. Muli po mga kapatid, sinasabi sa awit 34:3, purihin natin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Huwag tayong manatiling tahimik, itanyag nating magkakasama ang kanyang pangalan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Ama, aming dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa iyong banal na presensya. Sa araw na ito ng aming pagsamba, pinupuri ka po namin dahil ikaw ay dakila at tapat sa lahat ng iyong mga gawa. Gaya po ng sinasabi sa iyong mga salita sa awit 34:3, naririto po kami
upang itanyag ang dakila mong pangalan. Hindi po kami lumalapit ng mag-isa, kundi lumalapit po kami sa inyo bilang isang pamilya, bilang isang iglesia, upang itanghal ang iyong pangalan at sama-sama po naming itanyag ang kabutihan mo. Panginoon, magnify yourself to us. Palakihin mo po ang iyong sarili sa aming mga paningin. Higit sa aming mga problema. Higit sa aming mga pagsubok. Higit sa aming mga alalahanin, sa aming mga worries. Higit sa aming mga pangangailangan, Lord. At higit sa aming mga sarili. Hayaan mo po, Lord, na ang iyong kadakilaan ang aming makita. Buksan mo po ang aming mga labi upang makaawit sa iyo ng papuri at pagsamba. Buksan mo po ang aming mga puso upang malayang tanggapin ang iyong mensahe, ang iyong mga salita sa umagang ito. Panginoon, manahan ka po sa aming kalagitnaan at tanggapin mo po ang aming pagsamba at maging mabangong handog namin sa iyong harapan. Panginoon, tinataas ka po namin, tinatanghal ka po namin, sinasamba ka namin, Panginoon, minamahal ka po namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga po muli, mga magulang at mga kapatid. Ayan. This morning po ay sama-sama po natin basahin ang sabi po sa Romans 5:8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And sa Tagalog po, ang sabi po, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. And let us reflect po dito po sa verse na ito kung gaano po kabuti ang Panginoon. Na hindi po natin kagaya na parang kailangan po muna natin na makaramdam sa isang tao na mabuti siya, na may ginawa siya para sa atin, bago po natin maaral na mahalin yung isang tao. Unlike si Christ po, ginawa po niya sa atin ay minahal po niya tayo kahit po tayo ay makasalanan. Kahit po tayo ay sobrang sama, walang kwenta, pero nandyan po ang Panginoon. By His grace, binigay niya po ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. And with that po, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. And this morning po, we don't worship because we are good, because we are faithful sa tingin natin. Pero hindi po doon eh. We will worship the Lord because He is good, He is faithful, He is holy, and He is our King, na nagbigay po ng buhay para sa atin at nagmahal sa atin na kahit hindi po tayo karapat-dapat. Kaya nga po this morning, let us give our best, let's offer our voices, and as we sing these praises, let's give the best offering para sa ating Panginoon. Ating mga tinig, ang ating mga puso, ang ating mga isip, mga kaluluwa, ibigay po natin sa Panginoon ang tunay na pagsamba ngayong umagang ito. Maaari po ba nating palakpakan ng isang malakas na malakas ang ating Panginoon? Tayo po ay sama-samang umawi.
ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking pag-asa. Sa likod dalamhati nariyan ka. Sa gitna ng kaguluhan ay ikaw ang kalinawan. Salita mo ang aking panghahawakan. Salita mo ang aking panghahawakan. Ang liwanag na hindi mawawala, pag-asa na ligaya ang dala. Wala nang higit pa sa kabutihan mo. Dakila ang iyong mga gawa, ang lahat ay ikaw ang mayakda. Wala nang higit sa kadakilaan mo. Ikaw ang pag-asa ng buhay ko. Minsan pa, O Diyos, ikaw ang aking pag-asa. O Diyos, ikaw ang aking pag-asa. Sa lungkot at dalamhati nariyan ka. Sa gitna ng kaguluhan ay ikaw ang kalinawan. Salita mo ang aking panghahawakan. Salita mo ang aking panghahawakan. Ang liwanag na hindi mawawala, pag-asa na ligaya ang dala. Wala nang higit pa sa kabutihan mo. Dakila ang iyong mga gawa, ang lahat ay ikaw ang mayakda. Wala nang higit pa sa dakilaan mo. Ikaw ang pag-asa ng buhay ko. Liwanag na hindi mawawala, pag-asa na ligaya ang dala. Wala nang higit pa sa kabutihan mo. Dakila ang iyong mga gawa, ang iyong mga gawa. Ang lahat ay ikaw ang mayakda. Wala nang higit sa kadakilaan mo. Walang di nawawala, pag-asa na ligaya ang dala. Wala nang higit pa sa kabutihan mo. Dakila ang iyong mga gawa, ang lahat ay ikaw ang mayakda. Wala nang higit sa kadakilaan mo. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang pag-asa, ikaw ang pag-asa, ikaw ang pag-asa ng buhay ko. Isang malakas na palakpak niya ako para sa ating Panginoon. Aming Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito. Kami po ay sama-samang sumasamba sa iyo, Panginoon. Nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Kahit kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Kami inibig mo. Ibinigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin. Binigyan mo kami ng walang hanggang buhay.
Kaya nga po, Panginoon, ngayong umagang ito, ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagpupuri at pagsamba na nararapat para sa iyo, Panginoon. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Hayaan niyo kami, Panginoon, na umawit sa iyo, na sumamba sa iyo, Panginoon. Na sabihin sa iyo na mahal ka namin, Panginoon. Kami ay patuloy na aawit at sasamba sa iyo. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Bawiin mo ang pusong pagat. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Di nasusukat, di nakukulang, pag-ibig mo'y sapat sa'min kailanman. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid.
Kabanal, banal ang Diyos, papuri ko'y alay lamang sa'yo. Makapangyarihan sa lahat, ikaw ang lumalang ng langit at ng lupa. Alpha at Omega, walang hanggan ka, aming Ama. Pag-ibig mo'y wala nang papantay, karapat-dapat kang purihin magpakailanman. Ikaw lamang aking papupurihan, Diyos ng buong sandaigdigan. Sa'yo lang aking natagpuan, kapayapaang di mapapantayan. Sa'yo lang aming iaalay, buong puso at damdamin, walang ibang sasambahin, ang lahat sa akin, sa'yo lang. Kabanal, banal ang Diyos, papuri ko'y alay lamang sa'yo. Makapangyarihan sa lahat, Makapangyarihan sa lahat, ikaw ang lumalang ng langit at ng lupa. Alpha at Omega, walang hanggan ka, aming Ama. Pag-ibig mo'y wala nang papantay, karapat-dapat kang purihin magpakailanman. Ikaw lamang aking papupurihan, Diyos ng buong sandaigdigan. Sa'yo lang aking natagpuan, kapayapaang di mapapantayan. Sa'yo lang aking iaalay, buong puso at damdamin, walang ibang sasambahin, ang lahat sa akin. Minsan pa ikaw lamang, ikaw lamang aking papupurihan, Diyos ng buong sandaigdigan. Sa'yo lang aking natagpuan, kapayapaang di mapapantayan. Sa'yo lang aking iaalay, buong puso at damdamin, walang ibang sasambahin,
ibang sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming sinasamba ngayong umagang ito, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming buong pusong pasasalamat, buong pusong pagsamba, Panginoon, pagpupuri para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Gusto ko po kayo encourage po ng Word of God po sa Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Alam niyo po, itong talatang ito ay nag-encourage po sa atin. Number one, to recognize the sovereignty of God. He is totally in control. Pangalawa po, we need to trust God on what is happening right now. Literally, magulo po ang mundo. Kagabi po ako ay nag-scroll at makahanap sana ng update, no? So, ang dami na pong nagtitake part po sa war po na nangyari. North Korea, ang Saudi, at talagang ang kanilang mga target talaga yung mga US Embassy. So, lahat talaga, magulo na pong paligid po natin. And of course, alam natin, kapag ikaw ay motorista, nag-iingay din ang presyo ng gas ngayon. But the verse is calling us to trust God, to recognize that God is totally in control. We do not trust military. We do not trust, of course, people. We do not trust chariots and horses, but we trust the ultimate power of our God. And today, as we come before God, tatawagin po natin yung ating mga kids at yung mga kapatid po natin na meron pong tayong kahilingan at pagkapasalamat sa Panginoon. At sa mga maiwan po sa kanilang mga upuan, we totally depend on God and trust in the sovereignty of our Lord Jesus Christ. Maaari na po tayo makaupo at tinatawagan po sa unahan ang ating mga kapatid at magulang na meron pong tayong kahilingan at pagkapasalamat sa Panginoon. At habang kayo po ay nasa inyong mga upuan, manatili po tayo sa presensya po ng pananalangin at pagtitiwala po sa ating Panginoon. Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo ngayong umaga. Pinapahayag po ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Hindi po lingid sa inyong harapan, Panginoon, sa inyong paningin, Panginoon, ang mga nangyayari sa daigdig, Panginoon. Hindi po namin kayang kontrolin, baguhin, ipahinto, Panginoon, ng mga nangyayaring ito. Subalit ikaw po ay makapangyarihan. Ikaw po ay sovereign God. And also, Lord, ito yung sinasabi ng yung mga salita, we don't trust in horses and chariots, O God, but we trust in the name of the Lord our God. Yun pong sinabi ng Bible sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. We need to pause, reflect, and recognize the power of God, because we believe that peace is not the absence of war or noise, Lord God, but peace or stillness, Lord God, in your presence, Lord God, is our demonstration of our faith and our obedience to you. And I don't know personally, Lord God, yung mga personal pong pinagdaraanan po na aking mga kapatid. Ang dami po naming pagkukulang sa inyo, ang dami po naming nagawang pagkakamali laban sa aming kapwa, sa magulang, sa aming mga kapatid, Panginoon. Pero po, idinudulog po namin sa inyo ang aming mga sarili, tumihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakamali. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Maging karapat-dapat po ang aming po mga sarili sa aming pong pagsamba ngayong umaga. At dalangin din po namin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na may dalang dalangin sa iyo, Panginoon. May mga personal na kahilingan sa iyo, Panginoon. Sa mga meron pong pagpapasalamat sa katugunan sa kanilang mga panalangin, nagkakaisa po kami nagpapasalamat sa iyo at kinikilala, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na nakaririnig ng aming mga dalangin. Idinadalangin po namin ang kapakanan ng aming bansa, ng aming bayan, ng aming iglesia, ng iyong iglesia, Panginoon, ng paaralan, Panginoon, dito sa IRM Gatbuka Ministries, ang Shalom Christian Academy. Amin pong sinasabi, Panginoon, na ikaw pong Diyos ng bayang ito. Ikaw ang Diyos ng iglesyang ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng paaralang ito, Panginoon. Ikaw lamang aming sasambahin, pupurihin at dadakilain aming Diyos. Maraming salamat po sa kalayaan na kami po ay makaawit. Kalayaan, Panginoon, na maitaas ang aming tinig, maitaas ang aming mga kamay, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Katulad din po ng sinasabi, Panginoon, ng iyong mga salita na sinulat ni Apostol Pablo,
We walk by faith, not by sight, Lord God. Maraming mga bagay sa buhay po namin ang nagiging hadlang upang kami po ay hindi makalakad na may pananampalataya. Kaya nihiling po namin, O Diyos, sa magitan po ng kapangyarihan ng iyong mga salita ay mapalakas po kami at maging confident po kami, Panginoon, na sasamahan niyo po kami sa bawat panahon ng buhay po namin, Panginoon. Pagpalain niyo pong bawat isa at sa pagkapatong po ng kamay ng iyong abang lingkod, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, ay maranasan po ang bawat isa po sa amin nila, Panginoon, ang iyong pagkapala sa pangalan ni Jesus. Salamat po aming Panginoon sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, hindi nagbabago. Sinasamba ka po namin, Panginoon, mula sa aming mga puso. Pinapupurihan ka po namin. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa ngalan lamang po na aming tagapagligtas sa si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos. Amen and amen. We praise God for today. Happy Lord's Day nga po pala. Pwede bang pakibati niyo po ang inyong mga katabi ng Happy Lord's Day? Yan, Happy Lord's Day po. Yan. Salamat po sa panalangin at naging matagumpay po ang IRM General Conference this week. Yun po ay dinaluhan ng almost 700 po na delegates from Philippines po at ilang mga kamanggagawa po namin sa Canada. Yan. At alam niyo po, isa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung pong isang manggagawa po natin na nag-decide po na magpa-under po sa IRM. Nung pong unang araw po ng conference ay may hinahanap pala siya. Nung pong narinig daw po niya yung pangalan ko po, hinanap po niya yung Amiel. Dahil po yung pong kanyang anak na ngayon po ay 21 years old na, nung siya po ay high school, ako po yung naging ginamit ng Lord para makakilala at ma-disciple po yung kanyang anak doon sa Batasan National High School. And then doon po sa table po namin habang nandun po sila Tatay Willie ay nagkukwentuhan kami, biglang meron ako narinig at tinig, Pastor Amiel, yan. Pagtingin ko po, hindi po kami nag-meet pero sa picture po ay nakita ko na siya. Sabi ko, Pastor, ba't ka nandito? Yun po agad yung natanong ko. Sabi niya, Pastor, ako ay magkapailalim sa denomination ng IRM. Tapos po, and the rest is history, nagkwentuhan po kami. Sila po ay, nung na-disciple ko po yung kanyang anak, sila po ay, that year ay papunta na po ng Canada. At we praise God dahil ang kanilang pamilya po ay nagpapatuloy na sumasamba sa ating Panginoon. At mamaya po, ay ito po yung pagdiriwang po ng 34th anniversary po ng IRM sa Inares Center, Antipolo. Sa mamaya po sa ating pahayag ay yung ilang mga detalye na lamang po ng ating mga announcement. Pangalawa po, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon dahil natapos na po yung 2 batch po ng pamimigay po ng shoe boxes po sa mga bata. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Sa mga hindi pa po nakatanggap, mga yung pong Sunday School ay pamimigay po ito ni Jack. Salamat po dahil kung makikita niyo lang po yung ngiti ng mga bata ay sobrang priceless at talagang yung kanilang pagkamangha dun sa kanilang mga natanggap ay ganon na lamang. Okay, so ngayon po ay isang kagalakan po sa atin na makasama po natin ang 2 po sa mga ating mga lingkod ng Diyos mula po sa dako po ng
Nueva Ecija. Yan. So, anong district nga po kay Pastor? District 2 ng Nueva Ecija. Hayaan niyo pong pakilala ko po silang dalawa ang aking mga kamanggagawa. Una po, ang magbibigay po ng kanyang testimony po ang Pastor Vincent Wahingon. Siya po ay nakatira po sa Gabaldon, Nueva Ecija at ang kanya pong current church assignment ay sa IRM Ministries Gabaldon, Nueva Ecija, District 2. Siya po ay 36 years old and sa 10 taon ng kanyang paglingkod ay kanya pong naranasan ng biyaya ng ating Panginoon. At currently ay sophomore student po sa ating Bible School. Classmate po sila ni Jack Maricar po. Pangalawa po, ang magbibigay po ng mensahe sa ating ngayong umaga, ang Pastor Gamaliel San Pedro, 29 years old. Ang kanya pong church assignment po ay IRM Bungabon, Nueva Ecija, at siya po ay 8 years in the ministry. Both of them are married and has 2 children. And we are blessed na makasama po natin sila ngayong umaga. At sa ating pakikinig po sa kanilang mga testimony, at salita ng Panginoon, alam ko tayo po ay pagkapalain ng ating Diyos. Amen? At gayon din naman, nawa, tayo din ay maging pagkapala po sa kanila. Mamaya makamusta, maaperan, mapag-pray kung pagkakalooban tayo ng Panginoon. At tayo po ay maging pagkapala din naman po sa lingkod ng ating Panginoon. Una po, tawagin ko po muna si Pastor Vincent Wahingon para magbigay po ng kanyang testimony. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay na ba? Isang mapagpalang umaga po. Pribilehiyo po na ako po ay makasama nyo ngayong umaga sa inyo pong pagsamba o sa atin pong pagsamba. So, salamat po sa Panginoon dahil niloob niya po na kami po ay naparito. Isang kagalakan po namin, ang invitation po ng inyong lingkod sa amin po. Sa inyo rin po, nagagalak po kami na makita po kayo at pagbati po mula po sa aming puso ng isang mapagpalang umaga. Po. So ako po ay naatasan na mag-testify patungkol po sa akin pong buhay. Nung tuloy na po ako sa akin pong testimony, ako po ay 36 years old na, 10 years sa ministry, from MA to probationary, at kahapon po ay naordinahan bilang ordained pastor. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Katulad po ng atin pong inawit kanina, kasama po ako doon sa hindi karapat-dapat pero itinuring na naging anak at tinawag niya bilang anak. So, salamat sa Panginoon dahil sa pagkakataong ito ay may bahagi ko ang aking buhay. Hindi po para maparangalan po ako, kundi po para po maparangalan ng ating Diyos na buhay na atin pong pinaglilingkuran. Na makita po natin na kung saan ay mayroon pong Diyos na nagbabago ng buhay. Mayroong Diyos na nagbibigay ng pag-asa at may Diyos na bumubuo ng basag na puso. So at the age of 9 years old, ako po ay tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior ng aking buhay. Tinanggap ko po siya bilang Panginoon ng aking buhay at nagtayo po sa church po namin, ay sa bahay po namin ng maliit na church ng mission. Doon po kami dumadalo at ako po ay kabilang doon sa musician. Ako po ay nagda-drums noong age ko ay 9 years old. Noong ako po ay dumating ng edad na 16 years old, ako po ay napalayo sa Panginoon. Ang tawag po sa akin ay backslider. Lumayo po ako sa Lord dahil nakaranas po ako na kumita ng pera. Dahil isa po ang sinabi po ng aking nanay, nung ako po ay nag-aaral, dahil natuto na rin po akong magbisyo, ang sabi niya po sa akin, kung gusto mo talagang magbisyo, maghanap ka ng pangbisyo mo. So pinanindigan ko po yon at the age of 16 years old. Lumayo po ako sa kanila, hindi po ako nag-aral, naghinto ako sa pag-aaral at namuhay po ako sa sanlibutan. At hanggang po sa paglayo ko sa Panginoon, lagi pong may tao na ginagamit ang Diyos para po ako ay bahaginan ng kanyang salita, paalalahanan ng kanyang salita. At hindi pa rin po pumapasok sa aking puso yung talagang encounter po sa kanya. Kaya po naranasan ko sa aking paglayo ang mabigat na karanasan ng buhay. Bagamat ito po ay wala pa po sa 1/4 ng aking buhay, pero kung bubuhin ko po, kulang po ang 10 minuto o 5 minuto na testimony. So yun lang pong ilang bahagi, yung pinakamatindi lang po, sabi nung atin pong speaker. Yung pong naranasan ko, ako po ay isang
private security guard and bodyguard ng isang attorney sa Pampanga. Nung ako po ay lumayo sa Panginoon, doon po ako nagtrabaho, kinupkup niya po ako at napalayo sa Panginoon at nasunod ang lahat ng aking gusto. Ano po? Ang lahat po ng naranasan ko ay nakatikim po ako ng lahat po ng uri ng bawal na gamot, yung syrup, cocaine, at saka po bato. Lahat po yan, natikman ko po yan. Natikman ko rin pong nagbenta, naranasan ko rin po yan. Pero mabuti ang Panginoon dahil may ginamit po siyang tao na kung saan, iyon pong tao na yon ang nagdala po sa akin sa panunumbalik sa paglilingkod sa Panginoon. At naranasan ko po na mapatunayan na totoo po ang salvation o totoo po ang kaligtasan. At naranasan ko din po nung ako po ay malayo sa Panginoon, 3 to 4 kilometer ay nilalakad ko po yun. At habang ako ay naglalakad, ay tamado po ako. Wala po akong kain 3 araw. 3 araw ko pong ginagawa yon. Naglalakad ako sa gilid ng karsada, namumulot ng mga tirang upos ng sigarilyo at kinakausap yung mga bawat madaanan. At naranasan ko na. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng makakain. Nakakita ko sa karsada ng isang candy, yung maanghang, ano tawag doon sa may ano na yun, snow beer. Nakita ko po siya, sinipa ko muna dahil ako po ay tamado ng bato, tamado ng droga. At sabi ko doon sa candy, candy ka ba? Kinausap ko. Sumagot uli ako, candy nga. Tapos nung pinulot ko po siya, candy ka ba talaga? Sabi ko doon sa candy po ang kausap ko dahil sa sobrang tindi ng tama ko. At nung binuksan ko po siya, natuwa po ako. Ang sabi ko, candy nga. Kaya po, nung time po na yon, sabi ko, pangatlong araw na po kasi gutom na po ako. Wala na, lobat na, wala naman akong pera. Ang dala ko lang po nun ay lighter. Wala po akong dalang pera kahit 5. Kaya po namumulot lang ako ng upos sa gilid ng karsada na aking dinadaanan. Kung alam niyo po yung Kabanatuan, Pacific to Terminal Kabanatuan, yun po ay nilalakad ko ng 3 araw. 3 araw po akong pabalik-balik doon. Siguro po nadaanan niyo ako noon kung nagpunta kayo doon. So, yun po. Sabi ko sa Panginoon, ang mabuti ang Panginoon, sabi ko doon sa Panginoon, nung last na punta ko ng terminal, sabi ko, Lord, kung talagang totoo ka, kung talagang buhay ka, pakainin mo ko. Wala akong pera, ang dala ko lighter lang. Ang ginawa ko po sa lighter ko, tinapon ko na. Sabi ko, ayoko na ng buhay na ganito, surrender na ako, Lord, pakainin mo lang ako. At pagpunta ko po doon sa terminal, pumasok po ako, ang focus po ng isip ko ay sabi ko doon, kung hindi ako pakakainin ng Panginoon, mga agaw na lang ako ng bag sa bus, tatakbo ko at kukuhanin ko yung pera, kahit makulong ako, basta makakain lang ako. Yun po yung nasa isip ko. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon, nung ako po ay paakyat na ng bus, sasakay na po ako ng bus, may nakita po ako sa bungad ng bus na halagang worth 1,000 pesos na kumakaway po sa akin. Ang sabi ko pa nga noon, pera ba talaga to? Sabi ko pa noon. Tapos pero sabi ko, kahit hindi ka pera, kukunin kita dahil mukha ka naman pera. Sabi ko ganoon po sa sarili ko. At kinuha ko yung 1,000 pesos. At sa sobrang dala ko po ay napatalon ako. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord, tunay ngang buhay ka. At pagkatapos po nung kunin ko yung pera, ako po ay kumain, nakakain po ako worth 250 pesos. At yung 750 pesos po ay umuwi po ako ng bahay at umiiyak. At isinorender ko po ang aking buhay. Kinausap po ako ng ate ko, sabi niya, dito ka na lang sa church, dito ka na lang magtira, dito ka na lang Ako po ay dumaan sa restoration ng ilang panahon. 3 years akong walang cellphone, 3 years akong walang ginagawa kundi mag-ayos ng simbahan, mag-ayos ng mga halaman at magpaganda ng church. Dahil doon po ako natutulog, doon po ako kumakain, doon po ako nabuhay sa church. Sabi ko sa Panginoon, salamat Lord dahil tinawag mo ako sa ganito pong sitwasyon ng aking buhay. Marami pong ginamit na tao sa akin ng Panginoon na nagbahagi sa akin ng Word of God. Una na ron yung aking nanay, niluhod niya po ako talaga sa Panginoon. Dahil po ako ay bunso, ako po ay, ang tawag dito, sunod sa layaw. Kung ano yung gusto ko, yun ginagawa ko. Ginamit ng Lord ang aking nanay, nanalangin po siya ng matindi, at yung aking pong ate,
isa na rin pong diakonesa, si Jack Cathy po. Yan siya po ang kumukup po sa akin nung ako po ay panahong gulong-gulo ang aking buhay, sira ang aking buhay. Siya po ang ginamit ng Lord para po ako ay ma-restore. Kaya po isang bagay ang nakita ko po ron, yung sinasabi po sa Romans 5:8 kanina, ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig nung si Kristo'y mamatay para sa atin nung tayo po ay makasalanan pa. Walang tao na makasalanan na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang tao na walang pag-asa na hindi kayang bigyan ng pag-asa ng Diyos. Naniniwala po ako na lahat po ng mga siraang buhay ay kayang ayusin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang umaayos. Ngayon po ay nagmi-ministry po ang inyong lingkod sa IRM Gabaldon Ministries at ang aking mga disciple ay galing din po sa ganun din pong buhay. Doon po din nila ako ginagamit. Yung dating addict, nakakasama ko na po sa church. Yung dating mga lasenggo, mga sugarol, at ang madami po ron chismosa. Kasama ko na rin po ngayon doon sa church. Yun po, doon po ako ginagamit ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi man ako karapat-dapat, hindi man ako, yung kapakipakinabang, binigyan po ako ng pakinabang ng Lord. Binigyan ako ng pag-asa ng Lord at pinapaging karapat-dapat po ako ng Diyos sa pamamagitan ng Kanya pong pag-ibig. Kaya po, lagi pong ang encouragement ko sa bawat isa, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung may worse na buhay, kung may sirang-siraang buhay, isa po ako doon. At inaamin ko sa sarili ko na ako ay hindi karapat-dapat. Pero sabi ko nga po, habang ako po ay inuordinahan kahapon, bumabaha po ang luha sa itaas sa stage dahil sabi ko, hindi ako karapat-dapat sa ganitong kalalagayan. Hindi naman ako matalino, wala naman akong alam, hindi naman ako anong tao, pero pinili mo ko, Panginoon. At sabi ko sa Panginoon, hindi ko to sasayangin. Hindi ko to sasayangin sapagkat ang buhay na ibinigay mo sa akin ay puno ng pag-asa at puno ng pagpapala. So yun po yung akin pong testimony ngayon po. Dumadaloy po ang growth po ng church sa IRM Gabaldon Ministries. Kung ano po yan, i-search po, i-add nyo po kami para makita nyo po kami din. At salamat po sa Panginoon dahil by the grace of God, nakatatayo po ang inyong lingkod. By the grace of God, na nagagamit ang Diyos, nagagamit ako ng Diyos para sa mga maruruming tao. Ako po yung isang basahan na pinulot sa daan, nilabahan, nilinis, at ginagamit po ngayon sa marumi. Salamat po sa Panginoon. Yun lamang po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Good morning po mga kapatid. Okay, God has a reason today, about isa po sa atin, bakit po tayo nandito ngayon, may dahilan po ang Diyos. Hindi po kayo nagkakamali na nandito po kayo. Tama po ba? At ako rin po, hindi siguro nagkamali ang Diyos dahil tinawid po natin ang Diyos ang may akda sa lahat ng bagay. Ay pagpasensya nyo na po, ang isa po ninyong nakakabatang kapatid sa pananampalataya ang mag-i-speak sa inyong harapan. Okay lang po ba mga kapatid? At naniwala po ako yung mga taga-IRM Gatboka ay mga humble po. Amen po ba? Mga humble po. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo, humble yan, ano? Humble, mukha nga. Okay. So oras po na ito, it's a great privilege po talaga na makapag-speak sa inyong harapan. Natutuwa ako na ito pong church na to is almost 100 plus na, no? 100 plus na po pala, no? So kaya dapat po, at least yung 100 plus na yun, 100 plus na rin po yung members na active, nagdi-disciple at kumikilos po sa gawain ng Panginoon. At hayaan niyo po, simulan ko po ang mensahe na ito sa pagpapakilala po ng aking pamilya. Hello. Wait lang po. Check lang po natin yung mahinay signal siguro. Ayan, okay. So yan po yung pamilya ko. Ako po yung anak ng pastor at pinili ko pong magpastor, hindi po ako pinagtulakan ng tatay kong magpastor. Kasi alam ko naman po ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon, mahirap. Pero pinili ko po ito dahil isa lang po sa mga reason, yung narinig ko po sa patotoo ni Pastor Vincent, isa po sa nasa heart ko po nung nakakilala ko sa Panginoon na gusto kong tumulong
sa mga tao para makakilala sila sa Panginoon at maligtas din po sila. Kaya yan po, masaya po kami na naglilingkod sa Panginoon. Kasama po ng aking pong pamilya, ang aking pong dalawang anak at ang pinakamabait, pinakamaganda sa aking paningin ayan, aking ito po ay pamangkin ng Ate Marisa, ng Tita Marisa po nandito, kasama po natin po ngayon. And then, naglilingkod po ako sa Iron Bungabon, kasama ng mga kapatid po natin dyan. Ayan po yung mga kapatid po natin at marahil masisiyan po sila na makita po na ako po ay ginagamit po sa oras na ito para po sa inyo. Hayaan niyo po na ang pag-uusapan po natin ay matatagpuan natin sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Alam po, kung may mga Bible po kayo, very good po. Dala-dala po natin yan dahil po ay salita ng Diyos. Sabi nga doon sa awit, salita mo ang pangahawakan. Hayaan niyo po, bilang paggalang po sa salita ng Diyos, okay lang po ba? Tumayo po tayong lahat at basahin po natin ito. Ang gawin po natin, okay, babasahin ko na lang po para po sa lahat. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain, araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan. At nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang po ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po niyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa pagdakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ama, sa pagkakataong ito, patuloy po ninyong pagpalain ang aming pag-aaralan. At sa maikling panahon, Panginoon, ay maibahagi ko po, Panginoon, naisin po ninyo sa iglesia po na ito, sa mga kapatid po na naririto ngayon. At naniniwala po ako, Panginoon, may reason, may dahilan kung bakit ito po ang mensahe namin ngayon. At dalangin po namin, Panginoon, ito po'y magbigay ng karangalan sa inyo, ang inyong abang lingkod ay mailagay po sa inyong likuran. At mahayag po ang kadakilaan po ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Holy Spirit, kayo po ang magturo sa amin sa kalagitnaan nito. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na po tayo maupo. May question po ako sa ating pagsisimula, no? Sino po sa atin ang madalas? Napansin ko lang kanina po nung kinakamayan po namin yung mga pumapasok, mas nauuna yung mga bagets. Alam niyo yung bagets, yung mga mas matanda sa amin. Yung mga bata po nating mga kapatid, yung mga pinagmamanuhan po natin, mga cute na mga lolo, mga nanay, di ba no? Madalas baka sila po ay nakakalimot. Hindi naman siguro po, ano? Sino po sa inyo ang madalas makalimot ng mga bagay-bagay? Example, may ginamit kayong isang gamit, tapos, saan nga pala napunta yun? Sino po dito ganon? Makakalimutin na. Bata-bata pa natin nakakalimutan na natin yung mga bagay-bagay, ano? By the way, bago po magsimula,
para makita ko lang kung sino po yung mga audience natin ngayon. Sino po dito ang mga VIPs? Ay, bago lang po kayong umattend, ka-attend nyo lang po ngayon, taas po kamay. Ay, wala po, ano? So, sino po dito yung matagal ka ng Kristiyano at talagang mahal na mahal mong sumamba sa Panginoon? Taas nga pong kamay. Parang ilan na talaga yung mahal sa Panginoon, ano? Okay. Sino po dito, napadaan ka lang? Wala naman po. Ibig sabihin po, lahat po na nandito ay member po talaga, no? Na talagang tinatsagaan nyo pong gawin ito, no? Ngayon po, yung tanong po natin is, connected po ito sa ating pong topic. Dahil po, sa Bible po, may pagkakataon po, si Jesus ay nakalimutan ng kanyang mga magulang. Dahil sa sobrang excited na umuwi. Nakalimutan yung anak nila, nasa church pa. Ano po? Naglalakbay na po sila. Tapos nung naalala ng dalawang mag-asawa, si Joseph at si Mary, nasaan nga pala si Jesus? Nakalimutan po nila kung nasaan nila. Nasaan na nga pala? So, pag nakakalimutan po ang isang bagay, anong ginagawa? Hinahanap. Hindi sila lumubay. Hinanap po nila. Una nilang hinanap po sa kamag-anak. Hinanap po. Tapos, sa kaulihan, binalikan po lahat ng history. Natagpuan nila saan? Sa templo. Mga kapatid, hindi po aksidente, nandito po kayo. Kung hinahanap nyo si Jesus, matatagpuan nyo po ngayon. Amen? Kasi kung nasaan ang 2 o 3, ay naroroon ang Panginoon. Tama po ba yun, mga kapatid? Okay, kaya po sa oras po na ito, ang pag-uusapan po natin, ang title ay Forgotten Treasure. Yan. Dahil po ang kwento po ay tungkol po sa mayaman. Maraming mayaman, nakakalimutan to, at ito po ay siguro ipaalala sa mga Kristiyano nandito ngayon na wag po natin itong kakalimutan. 2 bagay po ang ituturo po natin ngayon na natagpuan po natin sa mga salita ng Panginoon na ating pag-uusapan ngayon. Ang story po na ito ay itinuro po ng Panginoon. At may mga katotohanan kung bakit po ito itinuro ng Panginoon. Sa totoo lang po, si Jesus, mas marami po siyang preach about sa impyerno. Mas marami pong beses sa lahat po ng mga preacher, ang marami pong beses na preach. At isa po ito sa verse na nagpapakita po ng realidad ng kabilang buhay. Ano po? Magbibigay lang po ako ng 2 katotohanan bago po yung 2 bagay na kinalimutan ng mayaman. No? Una, ang katotohanan po is, earthly status does not determine eternal destiny. Hindi po tinuturo ng kwento na ito dahil mahirap po si Lazaro, mapupunta siya sa langit. Dahil mayaman yung mayaman, mapupunta naman siya saan? Sa kaparusahan. Hindi po itinuturo na ang kalagayan natin dito sa lupa ay ito yung magdadala sa atin dun sa ating walang hanggang destinasyon. Hindi po ganon. Kasi, ibig sabihin, bawal na maging mayaman, di ba? At dapat pala lahat ng mga Kristiyano mahirap, katulad ni Lazaro, dahil siya po ay aaliwin, di ba, sa langit. Hindi po ganon ang tinuturo ng mga talata na ito, no? Pero, ang tinuturo po ng talata na ito, meron pong eternal destiny. Meron pong tiyak na patutunguhan ang tao. Naniniwala po ba kayo mga kapatid doon? Para lang nakasakay ka sa bus. Alam mo na meron po yung patutunguhan. Tama po ba? Sino po sa inyo nakasakay sumakay po kayo sa isang pampaserong sasakyan at hindi nyo alam ang patutunguhan nyo? Meron po bang ganon? Wala naman, ano? Wala naman po. So sa buhay din po ganon. Meron pong patutunguhan ng buhay na ito. Lagi ko po tinatanong yan sa mga taong nakikilala ko, kahit Kristiyano, tinatanong ko sila at natutuwa ako na magtanong kasi po, doon po nagiging malinaw sa kanila eh. Mayroon akong pinagtanungan, matanda na po siya, maedad na po siya. Sabi ko, Nay, natutuwa naman po ako na Christian na kayo, ang tagal-tagal nyo ng Christian. May tanong lang po ako sa inyo, kung sakali po mamatay kayo, saan kayo pupunta? Sa tingin nyo po ano sagot? Ang sagot po niya, Pastor, hindi, ang Diyos lang nakakaalam. Tama naman po, no? Ang Diyos naman nakakaalam nun, di ba? Pero, dapat alam din po natin. Di ba? Parang ang nabubuhay sa lupa na ito na parang nakasakay ka nga sa pampasero sasakyan na hindi mo alam yung patutunguhan mo, hindi dapat ganon. Dapat malaman mo kung saan ka patutungo. Kaya sabi ko sa kanya, Nay, alam niyo po, malinaw na sinabi ng Biblia na meron pong langit at meron pong buhay na walang hanggan.
At paano lang po yung matatamo? Sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Mula po nung tumanggap kayo sa Panginoon, mula nung sumampalataya kayo, kayo po, ang pangalan po ninyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ay, noon po, nung araw na yon, nalinawan po siya. Ngayon po, tatanungin ko po ulit kayo, sigurado na po ba kayo? Sa langit kayo pupunta? Ay, opo, Pastor. Okay. Sa tagal-tagal ng panahon, hindi po natin member yun. Ayun po ay member po ng ibang church. Natuwa lang po akong tanungin, ayun, nung araw po na yun, na-realize niya, okay, dapat sure tayo. Amen po ba? Dapat sure po tayo? Yung katabi niyo po ba na yan, magkikita po ba tayo sa langit, sa tingin niyo? Pag yan po ay namatay, o pag ikaw ay namatay. Sigurado? Baka pag hindi, ay bagawin po natin pakilala natin ang Panginoon sa Kanya. Pangalawang katotohanan po, mga kapatid, ay ito. Totoo po ang impyerno. Ayon po sa mga talatang binasa natin, yung mayaman, so shortcutin na lang natin, yung mayaman po nagdusa. Di ba? Napunta po siya sa kaparusahan. Ano po yung isa sa paghihirap dun sa kaparusahan na yun? Di ba? May kahirapan po talagang pinagdadaanan yung mayaman. Uhaw na uhaw po siya. Ang lugar po kasi ng impyerno ay lugar po ng kaparusahan. Yung mga saya na naranasan po niya sa lupa, ay hindi niya po mararanasan sa impyerno. Alam niyo po ba ang pinakamagaling na mag-scam? Si Satan. Na tinuturo niya sa mga tao dito sa lupa na magpakasaya ka lang, magpasasa ka lang dito sa lupa. Pero, scam pala. Dahil sa huli, di ba? Sa walang hanggan, siya pala'y pupulutin sa impyerno. Kaya mga kapatid, ito po ay isang paalala po sa atin dahil alam ko naman po, matagal na po tayo na nakakilala sa Panginoon. Atin pong bigyan ng pagpapahalaga na ang impyerno po ay nilikha ng Diyos, hindi po para po sa atin. Tandaan niyo po yan hindi po para sa inyo. Kaya po hindi bagay kayo mapunta doon. Amen? Tsaka hindi rin po bagay mapunta doon yung mga kamag-anak natin at yung mga kaaway natin. Hindi po tao ang dahilan kung bakit nalikha ang impyerno. Demonyo. At yung katabi niyo po ay anak ng Diyos yan. Amen? Okay, kaya wag po natin hayaan. Ngayon po, sa pag-uusapan po natin, dalawang bagay. Ang nais ko pong i-share sa inyo. Alam niyo bakit po dalawang bagay lang? Kasi sabi po ni Pablo sa 1 Corinto chapter 14 verse 19, ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto kong magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makapagtuturo sa iba. Kaysa libo-libong salitang wala naman nakakaunawa. Kaya sinimplihan ko lang po mga kapatid at bibilisan lang po natin dahil may anniversary pa nga po tayo mamaya. Okay. Pero isa pong malaking pressure sa akin. Ako po kasi pag nagpipreach po ako, grabe po sanay po sila sa akin, yung mga kapatid po sa Bungabon. 1 hour po talaga sabi sa akin ni Pastor Emil, 30 minutes lang. Bigla akong na-pressure. Sabi ko, hindi ako sanay doon Pero ngayon po, tsatsagain ko po mga kapatid, sa biyaya po ng Diyos. Okay, ngayon po, unang bagay na nakalimutan ng mayaman. Sa tingin niyo po? Nakalimutan niya yung kaligtasan. Sa dami-daming bagay na kailangan niyang magkaroon sa buhay, yan ang nakalimutan niya. Kaligtasan. Mga kapatid, tanong ko lang po sa inyo, meron na po ba kayo niyan? Mukhang hindi kayo kumbinsido. Nakikita ko sa mukha niyo, mukhang wala pa. Tanungin niyo nga po yung katabi niyo, meron ka na ba niyan? Anong sagot? Hindi ako sure. Nako, patay tayo dyan. Dahil po, ang kaligtasan po mga kapatid, ay bagay na hindi po ninyo pinaghirapan. Bagay na dapat nyo lang tanggapin. Ang problema, baka wala pa sa'yo kaya hindi ka sigurado. Kailangan matanggap mo to. Dahil ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Alam niyo po sa simbahan natin, sa IRM, tayo po ay naniniwala na may kaligtasan. Amen? At base po sa ating doctrine, sabi po sa statement of faith po natin, sabi po dyan, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay isang biyaya, na galing saan? So, nakakamit sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya lamang. Isunod po natin, hindi sa alinmang mabubuting gawa, relihiyong seremonya o kabutihan ng tao. Ito ay pribilehiyo ng mga mananampalataya na masiyahan sa katiyakan ng kaligtasan.
Kaya sabi ni Jesus sa mga alagad, sa Lucas chapter 10, verse 20, huwag kayong masayahan dahil nagpapalayas kayo ng mga demonyo o nakagawa kayo ng mga kamangha-manghang bagay. Masiyahan kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat na saan? Sa aklat ng buhay. Kaya it's a great privilege mga kapatid na talagang i-share natin yung mabuting balita dahil tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Natutuwa po ako na kayo po ay nasa parang 21 days of, di ba? Nasa ganun po kayo? Parang 16 days na po ba? Parang 15. Oh, dahil po ang goal po natin, makapagligtas po tayo ng mga kaluluwa sa harvest po ninyo. May harvest po ata, no? Sunday, di ba? Kaya mga kapatid, sa tingin ko lang, yung mga taong wala nito, hindi kumikilos. Kasi kung ako, biniyayaan ako ng kaligtasan, naniniwala ko, isi-share ko to sa iba. Amen po ba? Sa amin po kasi sa Nueva Ecija, mababait po kasi yung nanunungkulan sa amin eh. Ewan ko dito sa Kolumpit. Yung sa inyo ata mga kontraktor, mga congressman, ewan ko lang. Sa amin kasi mabait eh. Nagbibigay po ng bigas yun, kahit walang baha. Kahit walang bagyo. Ang nakakatuwa lang po sa amin, kaya lumipat po kayo ng Nueva Ecija. Hindi, yun lang. Yung governor po namin doon, Christian. Talaga po, every season, may season po talaga, magbibigay sila ng bigas. Ang maganda po doon, pag binigyan po ng biyaya, yung pamilya, yung isang staff, 25 kilos po yun eh. Sa isang pamilya, dahil marami silang, may asawa, ganito ganyan, 4 yung binibigay. Siyempre, kaya bang dalhin yun ng nag-iisa? Okay, 4. Kaya bang buhatin yung nag-iisa yung 4 na 25 kilos? Di ba hindi? Tama mo ba? Mabigat yun eh. Kaya po ang ginagawa nila, inaakay nila yung kanilang mga anak. Samahan niyo ako. Tatanggap tayo ng ayuda. Yan, di ba? Kaya natutuwa ako, nakapila sila, lahat magkakamag-anak. Nakapila sila, kukuha sila ng ayuda. Ang kinakatuwaan ko po doon, sama-sama sila nang may kasiyahan na tatanggap ng ayuda. Natutuwa ako. Tularan po natin yung ganun sa spiritual na buhay. Ang biyaya po natin ay kaligtasan. Amen po ba? So dapat isinasama natin ang ating pamilya. Amen? Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, invite mo na anak mo, invite mo na yung asawa mo, invite mo na yung kaibigan mo, invite mo yung pamilya mo. Dahil may biyaya ang Diyos eh. Kaya every Sunday, mga kapatid, sa celebration na ang Diyos nagbibigay ng biyaya. Amen? Kaya yung iba sa inyo, siguro, pinaproblema nyo, paano magbabayad ng bills, paano magbabayad ng ganito, ng ganyan. Yung biyaya ng Diyos, hindi po natin to pwedeng kamtan na mabubuting gawa. Kahit ano pong gawin natin, paglulupasay, gawin po natin sa Panginoon. Siya po ang nagbigay ng biyaya na yun sa atin. At sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen po? Kaya po, tularan po natin, puntahan po muna natin yung verse na to. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi po dito, ito po ang ating verse sa ating isa sa verse po natin about sa ating paniniwala sa kaligtasan. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Hindi daw po ito gawa natin. Sabi po sa kasunod, it is the gift of God. It is the gift of God. Regalo po ang kaligtasan. So, not a result of works so that no one may boast. Ano po ibig sabihin? Ibinigay lang po ang regalo sa inyo, ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin. Tama po ba? Sige, punta tayo sa practical side. Kayo po ba nagmahal na? Parang ko konti nagmamahal dito. No? Sino po dito? Si dito nagmamahal? Nadalawa? Okay, nagmamahal. Di ba pag nagmamahal, yung mahal mo, pag nag-birthday, di ba biniregaluhan nyo? Hindi kayo madalas nagre-regalo dito, no? Di ba? Pag natutuwaan. Pero pag mahal mo kasi gagawa ka ng paraan para mag-ibigay sa kanya yung isang regalong napaka-espesyal. Di ba? At ito po ang katotohanan, mga kapatid. Sobrang tayong mahal ng Diyos. Ewan ko ba, ano nakita ng Diyos sa atin? Hindi naman tayo karapat-dapat, tama sa inawit natin, Pero tinuring niya tayong anak.
Ano bang kabutihan ang meron tayo na dapat bigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan? Di po ba wala? Pero doon ko nakita, kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi matutumbasan. Kaya ibinigay niyan regalo ang kaligtasan sa atin. Kaya ano ang kailangan natin gawin mga kapatid? Tanggapin lang po natin ito. Paniwalaan po natin to at ang bunga nun ay magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at patuloy natin gagawin ang gawa ng pananampalataya, ang mabubuting gawa dahil yan po'y bunga lang ng ng biyaya ng Diyos sa atin. Pero ginuhitan ko po dyan yung part na yun, no? So that no one may boast. Bakit? Minsan, Kristiyano na ang yabang-yabang. Ano? Meron ba kayong kilalang ganun? Wala po dito nun. Amen. Absent. Hindi umattend ano. Yung mga Kristiyanong mayabang, alam niyo po, yung mga Kristiyanong mayabang, parang ganito po yun eh. Ligtas naman na ako, okay lang hindi ako mag-church. Di ba, no? Ligtas naman na ako eh, okay lang ako mag-enjoy sa mundo. Yung mayabang siya, hindi naman galing sa kanya yung regalo na kaligtasan, pero sinasabi niya, okay lang magkasala, okay lang na hindi ko ginagawa yung tamang bagay na alam kong dapat kong gawin. Hindi po ang kaligtasan ay lisensya para gumawa ng kasalanan. Tama po ba yun, kapatid? Kundi ang kaligtasan ay ibinigay sa atin dahil yun ang pag-ibig ng Diyos para sa atin upang tayo po ay maibalik sa disenyo ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil wala po siyang nilagay na requirements para matanggap natin ang kaligtasan. Kundi, kailangan lang po natin, talagang paniwalaan po siya. Ano? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Punta na po natin yung mayaman. Doon sa part po na ito, sa may Lucas chapter 16 verse 27. Ayan mo. Ito po yung sabi na mayaman. Kung ganun po amang Abraham, dahil po yung mayaman nakikiusap kay Lazaro, ay kay amang Abraham, pwede po ba na papuntahin niyo po si Lazaro dito para yung patakan ng tulo ng tubig yung konti, yung dila ko dito, para sobrang uhaw ako dito, sobrang nagsasuffer ako dito, kailangan ko ng refreshment. So, pinaliwanag ni Abraham, meron ng pagitan sa atin, yung mga nandito hindi makapunta diyan, yung mga nandyan hindi makapunta dito. So, eto na yung mayaman, natuwa lang po ako sa kanya, grabe natuwa ako sa kanya. Bakit? Tingnan po yung sabi niya, no? Hindi niya na inintindihan yung sarili niya. Nasa impyerno po siya. Hindi na siya naging selfish. Ito po sabi, kung ganun po amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap. Nang hindi sila mapunta rito. Grabe yung mga nasa impyerno, hindi selfish. Katulad nitong mayaman na to. Doon lang siya nagbago. Kaso, huli na lahat. Nasaan na po siya? Nasa parusahan. Diba? Pero ang maganda po sa kanya, gusto po niya na maligtas ang kanyang mahal sa buhay. Yung tatay niya at yung 5 niyang kapatid. Kaya ito po gusto ko pong ipaalala sa inyo. Kahit pa ang mga nasa impyerno ngayon, currently hanggang ngayon, ay ang gusto po nila, maligtas ang kanilang mahal sa buhay. Nasa impyerno po yan, ha? Ngayon, nasaan po tayo ngayon? Nasa lupa pa tayo. Amen po ba? Wala pa po tayo sa langit, ha? Ibig sabihin, mga kapatid, tayo pong nandito ngayon, may kakayahan po tayong gawin. Amen? May magagawa po tayo. Kaya po, ay ito po ipaalala ko sa kasunod. Sabi po dyan, huwag mo nang intahin ang kapahamakan bago ka magsisi sa katotohanan. Dahil ang katotohanan po lamang ang makapag-aayos sa tao. Kailangan po magising na tayo sa katotohanan dahil may katotohanan na may pupuntahan po ang tao. Kapag hindi siya naligtas, mapupunta po siya sa impyerno. Kaya ipinaalala po ito ni Santiago sa chapter 5, verse 19 to 20. Ang sabi po dyan, my brothers, if anyone among you wanders from the truth. Sa totoo lang, ang mga tao po, hindi naman po talaga sila naliligaw ng gawain. Naliligaw po sila sa katotohanan. Hindi po nila alam ang katotohanan. And ang sabi po dyan, and someone bring him back.
Let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitudes of sin. Ang gusto pong ipataraw dito sa atin ni Santiago ay maging paraan po tayo para maligtas ang ating mga mahal sa buhay. At mga kapatid sa pananampalataya na naliligaw sa katotohanan, mga kapatid. Kaya po, responsibility po natin ang ating pamilya. Amen? Ewan ko po, di ba naranasan niyo po dito sa Kalumpit yung bumaha? Tama po ba? O napapanood lang namin yun sa Facebook. Ano? Yung matindi po yung baha. Sino po ang una niyong iniisip kapag tumataas na yung baha? Yung rep nyo? Ano po una niyong sinasalba? Yung mga trophies ninyo? Yung kotse? Ang una niyong sinasalba, yung pamilya nyo. Amen po ba? Inilalagay niyo po sila sa safety. Tama po ba? Ay, pumunta tayo sa church, mataas yung lupa na yun. Mataas na lupa yun. Para magiging safe, di ba? O punta tayo dito sa lugar na to. Dinadala po natin sila sa safe na lugar. Tama po ba, mga kapatid? Di ba yan po ang ginagawa natin? Kung paano po natin ginagawa yon sa unos na hindi naman po natin gustong mangyari, na kusang dumadating. Ito pong unos na ang tao ay mapupunta sa impyerno ay tiyak pong mangyayari dahil may paghuhukom. Huhukuman po tayo ng Diyos at sabi nga po sa Revelation, grabe natutuwa ako sa Bible, no? Pag binabasa po natin siya, na ma-amaze tayo sa Kanya. Ang sabi doon ng verse sa, Bible, sa Revelation, papahirin niya ang kanilang mga luha. Bakit? Iiyak tayo doon. Dapat maging masaya tayo, ligtas tayo eh. Makikita niyo po kasi kamag-anak niyo. Hukuman yun eh. Hukuman. Ikaw, ililigtas. Kasi Kristiyano ka eh. Pero yung mga kamag-anak mo, makikita mo nakapila sa kabilang nakalista doon sa papunta doon sa Di ba naiiyak ka? Inanay, ba't nandun? Pero sasabihin ni Lord, okay lang yan. Hindi nila tinanggap si Lord eh. Alam niyo, kaya maiiyak tayo sa paghuhukom eh. Bakit? Makikita mo doon yung kaibigan mo, ang tagal-tagal mo nang kasama, hindi mo man lang sinabihan ang Panginoon na magliligtas sa Kanya. Makikita mo doon yung mga kamag-anak mo na hindi mo pinalagahan, na ibahagi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sila ang binigay ng Diyos sa'yo para maging responsibilidad mo na iligtas at tulungan sila sa pamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita, mga kapatid. Kaya nga natutuwa po tayo sa isang binahagi po ng ating lingkod ng Diyos, no? Kung wala pong nagpaalala sa Kanya, baka nalayo po na ito ng landas. Baka hanggang ngayon, baka nakaabot na po si Pastor Vincent dito sa Kalumpit, kalalakad. Kahanap ng candy. Oh, candy ka ba? Di ba? Buti na lang may gumawa ang Diyos. Kumilos ang Diyos sa mga tao para tulungan po siya makabalik. Mga kapatid, alam ko po, ganun din po kayo. Amen? May taong ginamit sa inyo kung bakit kayo nakaupo dyan. Amen po ba? Kaya ganun din po naman ang gawin natin. Lumabas po tayo. Gumawa tayo ng paraan para abutin pa natin ang maraming mga tao dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya dapat malapit na rin ako matapos. Okay, pumunta na po tayo sa pangalawang bagay na kinalimutan ng mayaman. Ano po yung kinalimutan? Una, yung kaligtasan. Ang dami-dami niyang pinag-abalahan sa buhay, hindi pa pala siya ligtas. Kaya nga, paalala po sa atin yan, baka hindi pa po kayo niligtas, ha? Bumalik po kayo. Dahil po, ang sabi ng talata sa Biblia, ayaw ng Diyos, pangalawang Pedro chapter 3 verse 9, ayaw ng Diyos, ayaw po ng Panginoon na mapahamak ang lahat ng tao. Gusto po niya ay, but that all should reach repentance. Ibig sabihin, gusto po niyang maligtas ang lahat ng tao, including po yung mga mahal natin sa buhay. Kaya tulungan po natin na ang Panginoon ay maligtas po sila. Okay, pangalawa pong bagay na kinalimutan ng mayaman, ano po yun? Scripture. So, dalawang bagay po na kinalimutan niya, yung salvation at yung Scripture. Paalala po ito sa lahat ng mga Kristiyano. Ang tanging bagay na hindi kukupas ay ang salita ng Diyos. Sinabi po yan ng Panginoong Yesus, ang langit at lupa ay magwawakas, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Kaya ang sabi po dyan sa talata, di ba? Ano po ang sabi ni Amang Abraham? Nasa kanila ang isinulat ni Moises at ng mga propeta.
Dapat nilang pakinggan ang mga yon. Sumagot po ang mayaman. Dahil hindi po siya nagbabasa ng Bible at hindi siya nagpapalaga sa Scripture, sabi niya, hindi sila makikinig doon. Ang mga Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Ang mga tao po kasi, ang gusto nila to see is to believe. Gusto nila may nakikita bago sila maniwala. Pero tayo, mga kapatid, tayo nandito ngayon, nagkakaisa po ba tayo, naniniwala tayo sa salita ng Diyos? Na kahit walang nagpe-perform, walang nangyayaring pagbabago sa buhay mo, naniniwala ka, God is still in control. Di ba? Kahit patuloy, bakit naghihirap ako, bakit ganito nangyayari? Naniniwala ka pa rin na ang Diyos sovereign. Naniniwala ka pa rin na ang Diyos, mahal na mahal ka pa rin. All things work together for good. Na kailangan mo magpasalamat sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Dahil yun sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita po ng Diyos ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Sabi po doon, nagkatawang tao ang salita. Di ba? Ibig sabihin, sobrang halaga ng salita ng Diyos na ang Panginoong Hesus mismo ang tumupad ng kautusan upang tayo po ay hindi mapahamak. At nagpapasalamat po tayo dyan. Ano? Ngayon po, ang sabi po dyan sa mga talata, sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 to 16, i-highlights po natin kung gaano makapangyarihan ng salita po ng Diyos. And sabi po dito, okay lang po ba magbasa po tayong lahat? 1, 2, 3, go. And how from childhood... Okay, ituloy po ninyo. All Scripture is read out by God. And yan. All is Scripture. So lahat po ng nakasulat sa mga salita ng Panginoon, lahat po yan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, magagamit po natin doon sa mga bagay na naka-highlights dyan. Una, for teaching. Kapag naliligaw na tayo ng landas, kailangan natin ng direksyon sa buhay, kailangan natin ng magtuturo ng ating desisyon, balik tayo sa Scripture. Pag tayo po ay tila nakikita natin na mali yung ginagawa natin, itutuwid po tayo niyan. And for training, dahil alam po natin, hindi po tao ang magtitrain sa atin, ang Holy Spirit, kaya po kailangan natin ng Scripture. Dahil ang Holy Spirit, wala pong iba siyang tinuturo, kundi ang salita ng Diyos. Pinapaalala po niya yung mga salita ng Panginoon sa atin. Kaya hindi po tayo nadadala po ng magagaling na tagapagsalita. Lagi po nating binabase ito sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang nakakatakot po kasi na simbahan na pwedeng daluhan ng maraming tao, ay yung simbahan, sobrang panatiko na sila sa pastor, sa nagpipreach, pero hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Maliligaw po yun. Kilala niyo po ba si Kibuloy? Pastor pa yon. Pastor Apollo Kibuloy. Pero anong ginawa niya? Siya na po ang ginawa niyang anak daw po siya ng Diyos. Siya po yung appointed son. Siya na yung pumalit kay Jesus. Grabe, no? Ngayon, yung mga tao po kasi, yung mga mayambro niya, sa tingin ko lang po, hindi nagbabasa ng Bible. At saka, baka marahil, hindi talaga, gusto lang nila makinig. Ayaw po nila mag-aral sa salita ng Diyos. Yun, naliligaw na rin po sila ng landas. Kaya hanggang ngayon, pinaglalaban po nila yung bagay na mali. Nakuha niyo po? Kaya mga kapatid, napakahalaga po na binabalikan natin ang salita ng Diyos. Gayahin po natin yung church po sa Berea, no? Na kung saan every time na nagpipreach po si Paul, tinetake notes po yun nila. Tapos binabalikan po nila sa bahay, tama ba yung sinabi ni Paul? Ay, oo nga, tama. Ayun, lalo silang lumago sa pananampalataya. Kaya po napakahalaga mga kapatid na nagno-notes po tayo. Tama po ba? Para po naiintindihan po natin ang Scripture. Okay. Ang sabi pa nga po sa John chapter 5 verse 39 to 40. You search the Scripture, sabi po ni Jesus, because you think that in them you have eternal life, and it is they, yung Scripture, that bear witness about me, yet you refuse to come to me that you may have life. Ang Scripture ang nagdadala sa atin sa Panginoon. Kaya kung ilalayo natin ang sarili natin sa salita ng Diyos, maliligaw tayo ng landas. Tayo pa naman yung sinasabi sa Hebreo chapter 12 verse 1, na tayo'y tumakbo sa takbuhin. Di ba?
Ang sabi po doon, ituon natin sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Di ba? Ngayon, paano natin itutuon ang ating paningin kay Jesus kung naliligaw tayo ng landas? Andiyan po ang salita ng Diyos para bigyan tayo ng gabay. Through the help of the Holy Spirit, hindi po tayo maililigaw. Kaya po, mga kapatid, sino po sa inyo masipag pa na magbasa ng salita ng Diyos? Taas nga yung proud na proud. Taas nga po ang kamay. Proud ka pa rin. Yung Bible mo po, nabubuklat niyo po sa bahay. Kahit isang minuto man lang. Nung isang araw po, ako po inaamin ko po, ako rin po ay tao rin katulad po ninyo. Hindi po kami angat sa inyo. Yung position lang po namin, mga pastor, mga missionary. Pero kami rin po ay nangihina. Pero alam niyo po ako, sa paghihina ko, ang lagi kong binabalikan salita ng Diyos. Dahil yun po alam ko, yung magtutulong sa akin para lumakas ako. Yun po kasi yung sinasabi ng Panginoong Yesus sa ano daw po. Mateo chapter 4 verse 4. Anong po sabi ni Jesus? Alam niyo po yan, di ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tao po ba kayo? Kundi, sinabi po ni Jesus, important na important, hindi mabubuhay ang tao without the Word of God. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Okay? Pakitapik nga po yung katabi nyo, magbasa ka na. Okay? Magbasa. Okay? Mag-aral ng salita po ng Diyos. Okay? So natupad ko po ba yung matatapos na ako. Yan. And then last na po. Dito po, ang conclusion ko po, ang kaligtasan ay maibabahagi lamang sa pamamagitan ni Jesucristo na nag-iisang daan sa walang hanggan. Wala pong ibang daan. Pag binasa niyo po scripture, hindi po tayo katulad ng ibang mga nalihis ng landas. Ini-highlights kasi po nila yung simbahan nila. Pinipilit nilang i-highlights yung simbahan nila para i-angkala sa salita ng Diyos, which is mali. Na sila yung tamang simbahan, ganito, dapat ito yung simbahan na tayo lang mamundaluhan. Hindi. Ang Word of God, dadairi kanya lagi kay Jesus. Yun po yun po talaga totoo. Hindi po sa tamang simbahan, sa tamang mga tao, kundi sa tamang tagapagligtas, sa Panginoon. And then yung Panginoon natin na ito, kikilos sa atin, yung Holy Spirit kikilos sa atin para dalhin tayo sa tamang lugar. Katulad po nito. Amen? Sa tingin niyo po ba, ito po yung tamang lugar na pag pinagdalan sa inyo ng Panginoon? Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka nagkamali na kasama kita ngayon. Di ba? So, kahit po kayo nandito ngayon, may reason po, may dahilan po ang Diyos. Kaya po, ang kaligtasan po mga kapatid ay maibabahagi lang ng kasulatan sa magitan ng ating Panginoong Yesus. No? Tandaan niyo po dito sa aking pagtatapos, Jesus is enough and more than enough. Balikan natin yung story kay Lazaro po. No? Sa tingin niyo po ba si Lazaro, kaya siya naligtas dahil nahabag lang yung Diyos sa kanya? Hindi naman siya nagsimba. Hindi naman po nakasulat doon. Nagsimba si Lazaro. Tumanggap siya kay Jesus. Kundi ang katotohanan po doon, yun po yung habag ng Diyos. Kung pupuntahan po natin yung behind the scene ng buhay ni Lazaro, alam niyo po mga kapatid, doon ko makikita yung sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 5. Nakalimutan ko po yung verse. Pinagpala ang mga taong dukha. No? Sapagkat mapapasa kanila ang kaharian ng Diyos. O kabilang sila sa kaharian ng langit. Si Lazaro po, hindi po dukha sa physical lang, kundi dukha po siya saan? Sa espiritu. Ibig sabihin, buong-buo siya nagtitiwala sa Diyos na ganito yung iniisip niya. Nung nakikita niya yung mga mumo na lalaglag sa hapag ng mayaman, Panginoon, biyaya mo to. Di ba? Umaasa siya sa kahit yung mayaman na yon, hindi siya nasunumbat eh. Bakit ito lang kinakain ko, yung nalalaglag? Hindi, sa tingin ko, meron siyang espiritu ng gratefulness. Panginoon, salamat po, meron ako mumong kinakain ngayon. Kasi alam ko, ikaw ang nagbigay nito. At sa darating na panahon, bibigyan mo pa ako ng higit pa rito. Kaya pinagpapasalamat niya yung araw-araw na bubuhay siya na may gratefulness. Kaya nung namatay siya, saan siya dinala? Kasi buong-buo yung tiwala niya na ang Diyos ang magsasalba sa kanya.
At yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Sa biyaya po ng Diyos, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang maging sapat at higit pa sa ating buhay. Hindi po ang Panginoong Hesus ay ibinigay lang para yumaman tayo. Para matupad natin ang pangarap. Ibinigay po ang ating Panginoong Hesus para maayos po tayo at maibalik tayo sa disenyo ng Diyos na tayo nilikha sa nalarawan ng Kanyang kadakilaan, mga kapatid. Kaya po sa ating pagtatapos, huwag niyo pong kakalimutan yung dalawang bagay na kinalimutan ng mayaman. Ano po yung number 1? Yung salvation. And yung pangalawa po, yung scripture. Hayaan niyo po sa ating pagtatapos, yumuko po tayong lahat at manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, paalalahanan niyo po kami ngayon na balikan namin ang ugat ng aming pananampalataya na kami po ay hindi naman po talaga karapat-dapat. Salamat po sa mga patotoo, salamat po. Sapat po ang lahat ng mga narinig po namin ngayon upang magdala po sa amin ng kalakasan muli na lumapit sa inyo. Magtapat sa inyo kahit patuloy kami, Panginoon, na nadatapa. Nagpapasalamat kami, hindi nyo kami pinabayaan kailan paman. Ang biyaya mo, Panginoon, ay sumasagana sa amin. Kaya naman, Panginoon, patuloy ko pong panalangin na sa oras na ito, tulungan niyo po ang mga kapatid ko naririto ngayon na magkaroon sa kanilang puso ng alab para abutin ang mga mahal nila sa buhay, para makakilala sa inyo. At ganoon din po, Panginoon, magkaroon sila ng alab sa inyong salita upang ibahagi ang katotohanan na ito sa sanlibutan upang makatulong, Panginoon, sa mga naaapi, makatulong, Panginoon, sa nahihirapan, Panginoon, sapagkat ang inyong salita, Panginoon, ang tutulong sa amin. Hindi lang po sa amin pong spiritual, maging sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Ama. Muli po namin binabalik sa inyong papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At lahat po ay magsabi ng Amen. Marami pong salamat sa mga salita na ating pong napakinggan. Sana po ay hindi lang po natin napakinggan yun, kundi ipamuhay po natin. Sabi po dito sa 2 Korinto, talata pong 6 hanggang 7. Ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kaunti. Ang nagtanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi po dito, mga kapatid, ang ating pagbibigay ay hindi lamang obligasyon, kundi isang pagpapakilala ng pag-ibig at tiwala sa Diyos. Sa bawat ikapo at handog na nagtatanim tayo ng pagpapala, magbigay tayo ng may masayang puso, alam natin na ang ating Panginoon ay tapat, hindi nagkukulang sa atin ang kanyang biyaya, ay laging tapat sa ating pangangailangan. Ang nagbibigay ay hindi sa pilitan, kundi ito'y galing sa ating puso. Ito'y pagpapala sapagkat ang pagbibigay ay nagbubukas ng bintana ng langit at magbibigay ng pananampalataya, tanda ng pagkilala sa ating Diyos, ang pagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Ang ikapo at handog namin po na pinagkaloob po namin sa inyo bilang tanda ng aming pagsunod at pagkilala na ikaw ang aming great provider. Pagpalain mo po ang aming handog at ikaw po, in Jesus' name, we praise you.
sa panahon na ng ating mga pahayag. Una po, pati ng buong Jirmec family sa ating mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan. So happy birthday po. At ang mga kapatid din nating nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. So celebrate natin. Ayan. At pinapasalamatan po natin ang ating mga flower sponsors sa mga makukulay at nagagandahang mga bulaklak na ito po ay nanggaling sa ating birthday celebrant na si Jewel. Ating kapatid na si Jewel at ang mag-asawang si Brian and Nika de la Cruz. So maraming salamat po sa inyong mga kaloob na bulaklak. Tayo po'y dadako sa ating mga regular na mga gawain na ating daluhan. Midweek service po natin. Every Wednesday pa rin po, 7 p.m. dito sa ating bahay sambahan, ang ating regular Dawn Watch sa Sabado, tuwing Sabado. Per area po yan, but every last Saturday ay meron tayong corporate Dawn Watch dito sa ating bahay sambahan. Ganon din po ang ating regular Sunday worship. Ngayon lang po naging 7:30 dahil tayo dadako sa ating anniversary sa Inares. Pero ang regular po natin time is 8 a.m. So wag po tayong malito sa Sunday. 8 a.m. na po tayo. Ang Pungo Mission po ay pansamantalang wala po muna ngayon dahil nga po tayo ay magsi-celebrate ng ating national anniversary. At ang isa pa pong announcement ay ang Kababaihan District po ay merong fellowship daw po sa March 21 sa Bustos. Ang pasabi po ng Pangulo ng ating kababaihan dito, magdala daw po kayo ng inyong pang-sumba at ng inyong pang-swimming. Dahil sa gawain na yon, kayo po ay magsusumba at magsuswimming and pack lunch daw po ito. So magpa-register lamang daw po sa Pangulo ng kababaihan dito kay Mama at merong registration na 100. Ayan, magpalista lamang po kay Mama At ang ating pong pag-alis dito, mamaya papunta sa ating anniversary, 9:30 po, ayan. So, yung uuwi po, hindi na kayo uuwi. Ayan. So, 9:30 po ang assembly dito kasi exactly 10 a.m. po ay aalis na kasi po ang ating bus kanina pa po nasa highway ng 8:15. 8:15 po, nandyan na po, naghihintay na yung ating bus na sasakyan. So, yung pong mga uuwi, ini-encourage po na makabalik po sana agad para tayo po ay makaalis on time. And, alis na po. Excited po kasi si Pastor tsaka si Jack. Super excited po sila, lalo na po mamaya sa gawing part ng Destinuhan. Excited po sila. Di ba, Jono, excited sila? O, yun po. Ayan. At karagdagan po, ang ating nalalapit na Family Day. Kailan nga po iyon? O, di ba? Excited si Pastor. Aabot ba siya doon? Ay, joke lang. Joke lang. Joke lang po yan. So 3 and 4, tayo po ba ay nakapagparehistro na? Kung hindi pa po, ongoing po ang registration sa ating committee ng programa. Makipag-ugnayan lamang po. Yun po ay sa April 3 and 4, tayo po ay dadako sa Queen Mary Private Resort sa Pulilan, Bulacan. So, sama-sama po na itong ipanalangin, paghandaan at ipag-anyaya pa sa ating mga kapatid na sila po ay makasama natin sa gawain ito. So, kung may karagdagan pa pong announcement, inaanyayahan po dito sa gawing harapan. Good morning po and happy Lord's Day po sa bawat isa. Mula po sa pamunuan ng distrito, ang isang mabiyaya at mapagpalang anunsyo po para po sa kabisanan ng mga kabataan na pagkatapos ng maraming taon, magkakaroon muli tayo ng Youth District Camp. And this will be on May 15 to 16. Ito ay gaganapin sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. At meron tayong registration fee na 800 pesos. And they will be conducting naman ng half down payment. And as early as now, we do encourage everyone, pati na rin po ang ating mga magulang na makapag-ipon at makapagtabi na rin po paunti-unti upang mapaghandaan ang youth camp na ito. There will be sponsorship po, pero kami po ay pipili lamang ng ilang mga kabataan na makaka-receive ng ganitong suporta from this sponsorship. And please do include us po in your prayers, ang aming pong preparation for this activity. Salamat po at ingat po tayong lahat mamaya. Thank you.
Announcement po, yan. So sa Sunday po yung ating Good News Sunday. So mamaya po, bibigyan na lang po sa usher. Meron po tayong napakagandang invitation. So ito po ibibigay natin sa ating mga in-invite. Meron din po tayong soft copy na pwede nyong ibigay po via online. Then kinausap ko po ilang kapatid po natin, kung maubos man po ito, kami po ay magbabahay-bahay. Siyempre, ganda ng mensahe ni Pastor. Itatalunin natin yung mga Mormons na yan. Magbabahay-bahay tayo. Wednesday and Thursday. Wednesday po ay sa Francis po kami. Mag-aasa lang po ako ng ilang volunteers pa. Thursday po ay sa bandang Gatbuka. Magbabahay-bahay po tayo para mag-invite. Hindi po para maging member ng simbahan, pero maranasan po nila yung kaligtasan ng ating Panginoon. So, magbibigay na lang po ako announcement sa group chat. Pero kung hindi naman po kailangan ito, yung soft copy po ay muli ay isasend ko sa mga group chat natin. And we are expecting on Sunday na marami po tayong magiging bisita na may babahagi po natin sa kanila ang mabuting balita. Tapos next po, yung March 21 na announce po ni Teacher Bell. At yung kababaihan na fellowship, alam ko ito ay sa may Tres Marias. And then yung March 25 po, meron tayong live celebration, winning event pa rin po natin sa lugar po ng Muzon, doon kila Nanay Melly. At March 26, yung ating monthly fellowship po sa mga kalalakihan, kila Pastor Amado Izon po ang ating venue. So, for further details po na ating fellowship na ito ay doon sa group chat po natin, pag-usapan po yung mga dadali nating pagkain, yung oras, at yung mga kakailangan po natin sa ating fellowship. So again, yung ating pong assembly time ay 9:30 at 10 a.m. po alis na po yung ating bus papuntang Inares. At muli po, after ating closing song ay maaari po nating magkaroon tayong time na magkamayan, magkamustahan at ating po ma-appreciate din po yung ating mga manggagawa po na nakasama po natin ngayong umaga. Tayo pong lahat po ay tumayo. Huwag po niyong kalimutan na mag-uwi ng invitation. Siguro, Jack, bigay mo na lang kila ate Sheila na para makakuha po kayo ng ibibigay po ninyo sa inyong mga invites. So please, itong invitation na to ay napakalaki po ng magiging bahagi sa buhay po ng isang tao. Awitin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Aming Diyos, salamat po sa napakayamang pag-aaral po namin ngayong umaga ng iyong mga salita. Nagsilbing paalala, hamon sa amin, Panginoon. Patungkol din, Panginoon, sa aming gagawing Good News Sunday this coming Sunday sa lugar po ng Muzon. Maging sa lugar din po ng Pungo, Panginoon, ay gagawin po namin ang pagbabahagi po ng iyong mga salita. Panginoon, tong linggong to, magte-take time po kami, Panginoon, na mamigay po ng invitation, Lord God, para po sa araw ng linggo. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, bawat mga tao makakausap po namin upang sila po ay makadalo sa araw ng linggo. Maging sa bawat isa po sa amin, dinadalangin po namin sa lahat na aming mga pinapanalangin, binabalak na gawin sa linggong ito, Panginoon, tanging ang kalooban mo lamang ang masunod, Panginoon. At inaalala din po namin sa panalangin, ang ilang mga magulang po namin na ngayon po ay nasa pagamutan. Ang mga magulang po namin po na naoperahan, Panginoon, dinadalangin po namin ang kanilang ibayong kagalingan at kalakasan, Panginoon, ang maranasan po nila. At ang ilan po sa amin, base po sa aming pangamusta ay may mga karamdaman, Panginoon. Kaya in-extend po namin ng prayers po sa kanilang lahat, Panginoon. At sa bawat pamilya na amin pong inirepresent ngayong araw na ito, Panginoon, ay maranasan po namin lahat, Panginoon, ng iyong bendisyon at pagpapala. Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghiwalay, ay igawad niyo po sa amin ng iyong bendisyon. Mga kapatid, tanggapin po natin na napakayamang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan at pakikipisan buhat sa Banal na Espiritu ay sa ating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. God bless you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, isang mabiyayang pagsamba nga po.
mga kapatid, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, tayo po muli ay sumamba sa ating Panginoon. For the graces of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away. Shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Go to serve a man who died upon the tree. Let us sing, only a God like you, only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. Only the King of all kings, to I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. Only the King of all kings, to I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, I give my praise. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this